Sabi ni Marcoleta, hindi po natin alam kung ngayon o bukas sa makalawa ay ihahain na po sa akin ang warrant of arrest. O yan galing po yan kay Marcoleta. Ha? Alam ni Marcoleta na yun na nga, hindi niya pwedeng bukas, pwedeng sa makalawa, ihahain na ang warrant of arrest sa kanya. At ako po ay kinasuhan nga ng kahit mga imbentong mga kaso. At maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa makalawa, ay ihahain po sa akin ang warrant of arrest upang ako po i-arestuhin, upang hindi ko na maipagpatuloy ang aking gustong mangyari na matukoy po natin ang mga may kagagawan ng lahat ng ito at mapanagot natin sila. Ano yan? Totoo yan. Posible talagang lumabas na ang warrant of arrest sa kanya. Pero syempre, bago naman yan magkakaroon ng warrant of arrest, kaso muna. Kakasuhan naman muna siya sa sa Sandigan Bayan. Hindi naman yan kaagad-agad. Sa ngayon kasi ang kaso niya nasa ombudsman. Nasa ombudsman. Pero tapos na yung tapos na yung preliminary investigation ng ombudsman sa kaso niya. Nag-submit na rin siya ng si Marcoleta, nag-submit na ng counter affidavit. So for resolution na. Ibig sabihin, ilang araw pa, didesisyonan na yan ng ombudsman. At kapag nagdesisyon na yung ombudsman, ipa-file na kaagad yan sa Sandigan Bayan, parang katulad kay Jinggoy. Pagkatapos ma-file yan sa Sandigan Bayan, maglalabas ang Sandigan Bayan ng arrest warrant. Yan yung sinasabi ni Marcoleta na anumang araw, pwedeng bukas, pwedeng makalawa, lalabas ang arrest warrant niya. Ano yan, mga kabunyog? Mas madali kasi itong kaso ni Marcoleta kasi ano lang naman ang mga ebidensya dyan, nandyan na Hiningi lang naman ng ombudsman sa COMELEC yung records nila Kaya madali yan. Pero kapag lumabas ang arrest warrant ni Marcoleta, kasabay ding lalabas ang arrest warrant kay Mike Defensor. Kaya pagdating kay Mike Defensor, baka mauna pang lumabas ang arrest warrant dito sa plunder kaysa doon sa qualified human trafficking. Kasi yung qualified human trafficking, ipa-file pa lang ng NBI. Ipa-file pa lang ng NBI kontra kay Mike Defensor. Pero itong plunder case, nasa advanced stage na to. Kasi tapos na halos ang preliminary investigation. Nag-submit na si Marcoleta ng counter affidavit niya. Ewan ko si Mike Defensor kung nag-submit na rin. Malamang nag-submit na rin. So pagkaganyan kasing tapos nang mag-submit ng counter affidavit, lalabas na ngayon ang resolution o desisyon. Ano na yan? Pwedeng ngayong bukas, sunod na araw, lalabas na yan. At hindi mahirap i-resolve ang kaso ni Marcoleta. Hindi mahirap i-resolve kasi simple lang yung mga facts niyan. Simple lang. At saka yung mga ebidensya, ready na. Mga admissions ni Marcoleta yon. Kaya lang, ang sa tingin ko medyo magiging mabigat dito, yung pag-aresto kay Marcoleta. Alam naman natin na maraming supporters din yan si Marcoleta, lalo na't yung mga kagrupo niya sa sekta ng relihiyon niya. Siyempre, nakita nyo naman, nung isang araw, nagrarally doon sa Senado, mga supporters ni Marcoleta, bumaba nga siya doon, marami rin yun. Siguro, naghahanda rin si Marcoleta ng ganon, na kapag inaresto siya, kikilos. Magrarally ang mga supporters niya. Pwede, posibleng gawin nila yan. Posibleng gawin nila yan. Kaya lang, ang sabi naman ni Marcoleta, sabi niya, handa daw siya. Handa daw siya. Alam niya na daw na anumang oras, pwedeng lumabas ang kanyang warrant of arrest, handa na daw siyang harapin yan. Si Alan Peter Cayetano, nung naglabas siya ng statement niya kahapon, pinasalamatan niya, pinapurihan niya ang dalawang senador, si Jinggoy at saka si Marcoleta. Sabi ni Alan Peter Cayetano,
sumasaludo siya kay Jinggoy at sa pamilya nito sa sakripisyo nito. Kasi pinili, ano daw ito, sa kabila ng pamimreasure na bumaliktad na lang basta't hindi makulong, hindi daw bumigay. Ganon din daw si Marcoleta, kahit kinukumbinsi na bumaliktad, hindi daw bumabaliktad. Sabi ni Marcoleta, imbento lang daw yung kaso na yan sa kanya. Sa totoo lang, mahirap namang sabihin na imbento. Kasi siya naman ang nagsabi. Siya naman, mga sworn affidavits niya naman ang pinagbatayan ng kaso niya. Paano mo naman masabing inimbento? 'Di ba? So yan mga kabunyog, galing na mismo kay Marcoleta, anumang araw ay lalabas ang kanyang warrant of arrest. Nararamdaman niya na yan, sabi niya. Pero handa daw siya dyan. At sinasaluduhan si Marcoleta ng mga nila Cayetano kasi matibay daw ang paninindigan ni Marcoleta. Hindi daw sumusurindir. Sige, abangan natin. Abangan natin kasi ano ang magiging reaksyon ni Marcoleta at ng mga, siyempre may mga supporters yan. Ang sabi niya, ang sabi ni Marcoleta, handa daw siya dyan. Alam niya daw na ano yan, lalabas na ang arrest warrant niya anumang araw. Pero handa daw siya dyan at sabi niya, yung mga kaso naman daw na yan, inimbento lang. Ito ang mas kumpleto niyang sinabi. Huwag po kayong mag-alala. Sabi ito ni Marcoleta ha, kahit ako ay kanilang maaresto at maipakulong, kagaya na po ng sinasabi ko, ay hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin natutukoy ang mga taong ito dahil kayo po talaga ang dapat pagsilbi na. So sabi niya, sabi ni Marcoleta, huwag po kayong mag-alala kahit ako ay kanilang maaresto at maikulong. Hindi daw po siya titigil. Ayan. Kaya nga sumaludo kay Marcoleta si Cayetano. Kasi pareho daw ni Jinggoy, matatag daw ang prinsipyo ni Marcoleta at saka ni Jinggoy. Anyway, marami kasi, alam ko naman ang iniisip ng marami. Hindi nila ma-imagine. Nakulong nga kaya yan si Marcoleta? Paano ba yan? Paano yan sa loob ng kulungan? Sila Jinggoy saka si Joel Villanueva, sila Jinggoy at saka si Bong Revilla na dati na nating nakita yan na nakakulong. Pero itong si Marcoleta wala, hindi pa yan. Kaya maraming nagsasabi, makulong nga kaya yan? Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, yan yung nag-iisip ang marami. Attorney, maaresto kaya yan si Marcoleta? Anyway, abangan natin yan. Kasi ang sabi ni Marcoleta, yan na nga, anumang araw daw, pwedeng bukas o makalawa, ay ihahain sa kanya ang warrant of arrest. Pero yun na nga, pag naglabas ng warrant of arrest kay Marcoleta, kasabay dyan si Mike Defensor. Kasi sila yung respondent sa plunder. Sabay silang kinasuhan dyan. Saka yung dalawa pa, yung isang ang apelyido ay Espiritu at Viray. Bali sila yung mga respondents dyan sa kasong plunder. Ang aabangan natin, ano ba ang magiging resolution ng ombudsman? Yun ang hinihintay natin.